Kaibigan, isa pong magandang araw dito sa ating lahat sa ating bansang Pilipinas. At isa naman pong magandang gabi sa ating mga kaibigan o magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa mga kaibigan naman natin na naroon sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayong umaga po ay sobrang napakabuti po ng Panginoon sa buhay nating lahat, na tayo mga taga-Pilipinas ay muling ginising ng Diyos, at sa mga taga-ibang bansa naman, salamat sa pagsama sa inyo ng Panginoon sa inyo namang pagpapahinga pansamantala, dahil hindi po pareho ang ating oras. Advance po kami ng isang araw sa inyo. Kaya mga kaibigan, narito na naman po ang inyong Nanay Rayleigh at magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po ang ating Bible reading, Day 12. At salamat sa gabay, sa patnubay ng ating Panginoon. Kaya muli ay inaanyayahan ko po kayo na buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat pa rin po ng Exodo. At salamat po sa Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa ating mga buhay. Narito na po ang Exodo chapter 6. Sabi po dito, inulit ang pagsusugo kay Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako si Yahweh, napakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit hindi ako napakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Nakipagtipan ako sa kanila at aking ipinangako na ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo, at hindi ko nalilimutan ang tipan ko sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko sila at kayo'y hahanguin ko sa pagkaalipin. Aampunin ko kayong mga Israelita at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. At siya'y ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh." Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala pagkat dala na sila dahil sa matinding hirap nilang dinanas. Pag-uusap nila uli, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pakaya, lalo na't ako'y hindi mahusay magsalita," sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na kayong dalawa ay inutusan ko upang ialis sa Ehipto ang mga Israelita, at ang lahing pinagmulan ni na Moises at Aaron. Ito ang mga punong sambahayan ng lahing pinagmulan ni na Moises at Aaron. Ang kay Ruben, na siyang panganay ni Israel, ay sina Enoch, Eliaw, Falyo, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar at Saul na anak ng isang Kananiya. Kay Levi naman ay sina Gerson, Coat at Miran. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gerson ay sina Libni at Simer. Ang kay Coat naman o kay Coat naman ay sina Amram, Isar, Hebron at Uziel. Ang itinagal ng buhay ni Coat ay 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga sambahayan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jokabid na kapatid ng kanyang ama, at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Isar sina Kore, Nifig at Sikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elsaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abiu,
Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Kore ay sina Aser, Elkana at Abiasaph. Ito ang mga sambahayan sa lipi ni Kore na pangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron, ang isang anak ni Putiel at naging anak nila si Finis. Ito ang mga puno ng sambahayan ng mga Levita ayon sa kanilang lipi. Ang Aaron at Moises na ito ang inutusan ni Yahweh na sa pag-alis ng Israel sa Ehipto ay ihanda ang buong bayan sa pagkikilaban. Sila ang nagsabi sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Inutusan sina Moises at Aaron. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, "Ako si Yahweh, sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Paano ako pakikinggan ng Faraon gayong hindi ako mahusay magsalita?" Sagot ni Moises, Exodus chapter 7. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Faraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron, siya naman ang magsasabi sa Faraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto, ngunit pagmamatigasin ko ang Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalagan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay, parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo. Ang aking bayan, ang mga Israelita, magkikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita." At ginawa ni Moises at Aaron ang lahat ng iniutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Faraon. Ang tungkod ni Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises at Aaron, "Kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at iyo'y magiging ahas." Nagpunta nga sila sa Faraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito, at naging ahas nga ang tungkod. Nang magkagayon, ipinatawag ng Faraon ang mga paham at mga salamangkero at ipinagawa ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga ito'y nilulun ng tungkod ni Aaron at gayon may nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng pinagpauna ni Yahweh. Naging dugo ang tubig. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Nagmamatigas ang Faraon, ayaw pa rin paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mong pinapupunta ka ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, at ipinasasabing payagan na niya ang mga Israelitang sumamba sa akin sa ilang. Sabihin mo rin dahil sa hindi niya pagsunod sa akin, kaya ipinasasabi kong ako'y tiyak na kikilanlin niya sa pamagitan nitong ipinagkagawa ko sa iyo. Pagkasabi mo nito, ihampas mo sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda dahil dito. Babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito." Idinugtong pa ni Yahweh, "Pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig ng Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan." Sinabi ni Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahweh sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito, ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda, bumaho ang ilog, ano pat hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero Ehipsyo sa pamagitan ng kanilang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang Faraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang ginawa nila ay hindi pinansin ng Faraon, kaya't umuwi na ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay humukay sa tabing ilog upang makunan ng mga inumin, sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig.
mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Chapter 8. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon, sabihin mong ito ang ipinasasabi ko, payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto at ang ilog ay pupunuin ko ng palaka. Papasukin nito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Ehipsyo. Ganoon din ang mga tauhan at taguan ng mga pagkain. Ikaw ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay pahirapan ko. Sinabi ni Yahweh, sabihin mo naman kay Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din sa mga kanal at mga lawa upang punuin ng palaka ang buong Ehipto. Gayon nga ang ginawa ni Aaron, umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamagitan ng lihim nilang karunungan. At ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayo maghandog sa kanya. Sinabi ni Moises, karangalan ko pong malaman kung kailan ninyo ibig na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at nasasakupan at mawawala na ang mga palaka maliban sa nasa ilog. Bukas kung ganoon, sabi ng Faraon, matutupad po ngayon sa inyong sinabi para malaman ninyo na walang makapapantay kay Yahweh, mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moises at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moises ang naalisin ang mga palakang nagpapahirap sa Faraon. Tinugon naman siya ni Yahweh, namatay na lahat ng mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunto ng mga Ehipsyo ang mga palakang patay sa umaalingasaw sa buong Ehipto, ngunit nagmatigas uli ang Faraon nang siya makahinga na naman ng maluwag at tulad ng dati si Yahweh, tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakikinig kina Moises at Aaron. Ang salot na niknik. Inutusan ni Yahweh si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging niknik ang lahat at alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao, mga hayop. Pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw rin ng niknik sa pamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit wala silang nagawa at ang mga tao at hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Dahil dito ay sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, ito'y kapangyarihan na ng Diyos. Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Faraon. Hindi rin sila nakinig kina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang salot ng langaw. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umaga hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw, pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan. Ang buong Ehipto ay mapupuno nito, anupat matatakpan o matatakloban pati ang sahig ng bahay. Ngunit ngayon ililigtas ko ang lupain ng Gusin, ang tirahan ng mga Israelita, hindi ko sila padadalhan ng isang manglangaw para malaman ninyong akong si Yahweh ang inyong mga kapangyarihan sa lupang ito, ang siyang makapangyarihan sa lupang ito. Sa pamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan kaysa sa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh, dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Paraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto, anupat na salanta ang buong bansa. Kaya tinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog pa kayo ng inyong Diyos. Sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. Sumagot si Moises, hindi po maaari dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nila kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Walang pagsalang, babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po'y maglalakbay kami
ng 3 araw at sa ilang namin nahandugan o handugan si Yahweh tulad ng Diyos niya sa amin. Tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ng Faraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong pakalalayo at idalangin din ninyo ako. Sumagot si Moises, pag alis ko po rito, idadalangin ko kay Yahweh na alisan sa inyo ang mga mga langaw, gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain, huwag ninyong gawin hahadlangan, huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghandog namin kay Yahweh. Umalis si Moises at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh at umalis nga ang mga langaw, walang natira isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang Faraon, hindi pinayagang umalis ang mga Israelita. Chapter 9, ang salot sa mga hayop. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya kayo, padadaanan ko na nakakakilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, asno, kamilyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Egyptyo, ngunit isa mga hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Naitakda ko na ang oras, bukas mangyayari iyon. Kinabukasan ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi at namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo, ngunit isa may walang namatay sa hayop ng mga Israelita. At nang patignan ng Faraon, wala ngang namatay sa hayop ng mga Israelita, ngunit nagmatigas pa rin siya. Ang salot ng bukol. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito'y pataas na ihagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatagtad ng mga bukol na nanganganak. Kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng mga bukol na nagnanaknak ang mga tao at mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamangkiro'y hindi na nakaharap kay Yahweh sapagkat sila may tadtad din ng mga bukol na nagnanaknak. Samantala ang Faraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh, hindi niya pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang malakas na ulan ng yelo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umagang-umaga pumunta ka sa Faraon, sabihin mo iniuutos ka na payagan na nila na sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi pa siya pumayag, manganganib na ang buhay niya at kanyang mga tauhan at nasasakupan sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya at ang buong sambahayan ay pinadalan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan at sa gayoy kilandin ako ng buong daigdig. Ngunit hanggang ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan. Ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras paulanan ko sila ng yelo na walang kasindakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop sapagkat lahat ng bagsakan nito ay mamamatay. At ang ibang tauhan ng Faraon ay natakot at ipinasabi ni Yahweh, kaya ipinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop, ngunit ipinagulang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, inunat mong pataas ang iyong kamay at uulan ng yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas, pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog at umulan ng yelo sa buong Ehipto. Malakas na malakas ang bagyo ng yelo at salasalabat ang kidlat. Ito ang pinakamalakas na ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging
tao, maging hayop na salanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang gusin at yung tinutuluyan ng mga Israelita ay hindi inabot ng ulang ito. Kaya pinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, ngayon ko natanto na nagkasala ako kay Yahweh, siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Idalangin ninyo kami sa kanya sapagkat hirap na kami sa ulan ng hilo at sa malakas na kulog. Ipinapangako kung kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, dadalangin ako kay Yahweh, mawawala ang mga kulog at titigil ang mga ulan ng yelo. Sa gayoy malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig, bagamat alam ng hayop at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa kanya. At ang mga tanim ng lino at ang mga sibada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sibada at namumulaklak na ang mga lino. Hindi na ang trigo at ang espilta sapagkat muling tumubo ang mga ito. Umalis si Moises at lumabas sa lungsod. Nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog at ang mga ulan ng hilo. Nang makita ng Faraon na tila na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala pati na ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa paligid ng mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan sa chapter 9. Mula po sa chapter 6 hanggang chapter 9 dahil meron na naman pong music dito po sa paligid. Baka makapiright po ang inyong Nanay Rely. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos upang lumalim din po ang ating pananampalataya o pananalig sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, isa pong magandang araw muli sa inyong gabi at sa inyong lahat. Isa pong magandang gabi sa lahat ng ating mga kaibigan sa ibang bansa. At marami pong salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Salamat po sa nakikinig. Nawa po sa mga makakapakinig po ng itong aking Bible reading. Nawa po ay subscribe nyo rin po ang aking bagong YouTube channel upang masubaybayan nyo po ang ginagawa ko sa channel na ito. Ang basahan po kayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.